Na balot po ng bagyo ang lugar na nagbuhos na napakaraming ulan. Yung ulan na tanggap nila ay ulan na pang 2 taon na. Isang taon, o mga ganyan, 2 taon. Sa lakas, isang 24 oras yan, ha, binuhos. Lubog po ang malaking bahagi ng syudad. Maraming sasakyan naglutangan. Pati mga samol, nandoon na yung tubig. Mga hayop, naglutangan. Kawawa, yung lalo ni mga kamelyo. Wala daw kasi silang matinong drainage, lalo't hindi naman sila madalas bagyuhin. Walang ulan. Medyo yun na yata nakalimutan ng mga engineer, yung designer ng Dubai. Napakaganda lahat ng mga building nandoon na, yung mga parang mga bulaklak parang sa ibabaw ka ng Burj Khalifa. Mga Khalifa. Lahat Burj Khalifa, Kalipo. Nakalipong sila lahat ngayon dahil nakalimutan nila yung drainage. Nalipong. Yan. Nahilo. Yan. Kausapin natin si Undersecretary Eduardo Jose de Vega ng DFA. Yusek, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Good morning to Morning you. po. Good morning, Congressman. Nandito mismo, lumabas lang ako ng kwarto. Opo. Conference hearing dito. Okay. Napaka-importante kasi ng inyong palatuntunin. Kaya nandito pa ako. Only a few minutes po. Thank you po. Opo, mabilis lang po, mabilis lang. Kumustahin natin yung mga kababayan natin. Wala naman pong nasaktan or nadisgrasya dahil sa paglubog ng Dubai this past few days dahil sa matinding pagbaha roon, Undersecretary. Anong feedback sa inyo? Ang feedback po, okay, dinaramdaman ko po, may batita, may 2 Pilipino na hindi natin alam kung namatay diretso dahil sa flood na kuryente daw. Died by electrocution. Pero kinukonfirma pa with these authorities ng ating konsulado. May isang lalaki, isang babae daw Pilipina. Pero kinukonfirm pa natin. Wala pa tayong direct confirmation. Kung ibang Pilipino, mahusay naman, of course, binabala na sila ng konsulado na stay indoors kasi para yung panganib. No? In fact, pati ang konsulado nagsara noong April 17 dahil wala makapasok. Pero yung sinecheck pa namin yung balita na may 2 namatay. Sana po hindi totoo or mistaken identity. At kung konfirmado man, tutulungan natin siyempre yung pamilya para makuha yung mangkay at makuha yung benefits nila. Pero yung nga po talagang natural disaster, hindi natin hindi mo masabi anong destino, anong kapalaran natin. May sugatan po ba? May mga nasugatan naman? Hindi nasugatan pero malaking abala. Yung nilipat ng lugar nila dahil palubog na yung gusali nila. May mga Pilipinong gano'n na kailangan ilipat ng lugar na sakit naman lahat. So, bukod sa 2 lang na ito, wala nang balitang na-injure. Bagyo yata ito. So masama. Panghuli na lamang, Yusek, parang hindi ho yata nakaredy ang Dubai dito sa tumama sa kanila. No? Parang dilubyo, sir, hindi na paghandaan. Parang ganun lumalabas. Nagulat silang lahat. Kasi po climate change. Hindi naman mag-iisip na magbabagyo sa disyerto. Yun na nga. Climate change, no? So, pero mayaman na bansa ang UAE, so gagamitin na ng resources nila para matulungan yung mga tao nila. Pero ganun, alam na nila ang alam ng Pilipinas at ipapapala kung saan dumadaan ng mga dilubyo. So, ganun po, problema ng mundo po yan, yung climate change. So, ingat po lahat tayo at ganun pa man, chine-check pa yung headcount ng mga through the Philippines. Sa Dubai lang ho yan, Ayusek. Sa Oman, meron din sa Oman, tsaka sa Abu Dhabi, di ba? Katabi ng Dubai. Yung Abu Dhabi, wala raw affected. Yung Muscat, walang report na affected. Pero may baha din doon. May baha din. Yung sa Sharjah, ayun, sama sa UAE, may affect, dumabot din doon ng baha. Pero Filipinos na nasawi o walang balita except itong 2 na bine-verify pa. Panghuli na lamang, sir, saan pwedeng tumawag ang mga kababayan natin na may mga kaanak sa Dubai? Saan po sila makipag-ugnayan, Yusek? Subukan natin sa OWA. OWA meron silang hotline. Hotline 1348. Opo. Sige po. Salamat po, Yusek de Vega. Magandang umaga. Thank you po.